Hello Virgo, salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. General reading tayo para sa sign ng Virgo. Finally, umaraw na. Ito po ay para sa Setyembre 2025. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo na mensahe. Tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang next na pag-upload ng video, next na video ang siyang makarelate tayo. Pero naniniwala ko meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Okay, core energy mo, Page of Wands reversed. Napurnadang plano, napurnadang pag-aaral, may issue maaari sa trabaho, sa relasyon, sa isang plano na napurnada. Yun ang talagang nakikita ko sa ngayon. Pwede din na may pinasok ka na, I don't know, matagal ng issue. Isang matagal na issue. Kasi yung tower dyan, para lumabas, um, it didn't happen overnight. Kung ano man yung napurnada na ito, maaaring you've seen it coming kasi hindi mo lang pinapansin yung red flags. Tapos finally, this month, maaaring ikaw ay gagawa na ng paraan para makalaya na rito. Parang exhaustion. May exhaustion ako nakikita. Parang pagod na ako, tigil na natin to. Pwedeng ganun. Somebody is feeling exhausted, restless. Tapos parang ang gulo, chaotic ang lahat. Pero, yun yung energy ni Virgo ngayon. Siguro marami kang in-overthink. Maraming binigay na responsibilidad sa'yo ngayon. Pwedeng umalis ka sa isang relasyon na parang ayoko na, tigil na natin to, I give up. Tapos, sa ngayon, parang lahat ay hindi pa naayos. Magulo pa ang lahat. Ganon. Wala. Feeling na iwan. Feeling na pag-iiwanan, pwede din ganon. Pwedeng ginost. Speaking of ginost, tingnan mo siya, oh. Umiwalay na yung katawan niya. Tumagos na sa pader, ganun. Umiwalay na yung espiritu niya sa katawan niya. Pwedeng merong isang responsibilidad na nasa iyo ngayon, Virgo, o nare-realize mo ngayon. Happy birthday pala, Virgo. Alam mo yung birthday mo, pero ang dami mong iniisip. Which is very normal naman. Birthday mo, hindi ang dami mong iniisip, di ba? So, humiwalay na yung espiritu niya dun sa katawan niya. Parang give up na. Yung katawan ay gusto nang sumuko at pwedeng yung mind ang siya pa ring nagkukumbinsi kay Virgo na tuloy lang yan. Speaking of ghosting, yan, ghosting. Ito ay parang napag-iwanan yung feeling neto, kung hindi ginost. Napag-iwanan, ah, iniwan sa ere, ganyan. Pero yung tower dito, sabi ko nga kanina, hindi ito yung tipong kahapon lang nangyari. Maraming red flags malamang ang dumaan at malamang isintabi mo yung mga red flags na yun or hindi mo pinansin. Pwede din na marami nang sinasabi sa'yo yung mga kaibigan mo, pero ikaw, imbis na umalis o imbis na palayaan yung sarili mo doon, parang eto ka, pag-iisipan mo muna hanggang naiwan ka na lang. Itong moon card dito, maraming mystery surrounding this dilemma na-encounter mo ngayon. May pagod eh. Merong isang bagay na kinapapaguran mo. Pwedeng, ito yun, kalat si Virgo this month. Maraming iniisip. Birthday month, pero ang daming iniisip. Maraming pinoproblema o maraming gustong problemahin. Ito naman, merong isang bagay na hindi pa uncertainty. Navigating through uncertainty ngayon si Virgo. Pwede kasi na yun nga, naiwan ka, so hindi mo alam kung paano magsisimula. Yung iba sa inyo, pwedeng namatayan. Condolence, yun nga ang naging dahilan. So, pwedeng namatayan ng partner. So, dahil namatayan ng partner, nawala ang kanyang kasangga sa buhay. So, si Virgo, somehow, hindi niya alam kung paano magsisimula, paano ina-navigate
yung nawala yung partner niya pero meron siyang mga taong binubuhay, o pwede din naman na hindi partner ang nawala, pwedeng parent ang nawala tapos naging automatic breadwinner si Virgo ngayon. Alam mo yun, parang kung si Virgo ay tatanungin natin ngayon, parang bakit birthday month ko pa? Bakit ngayon? Pwede din kasing August nangyari, ghost month. Tapos itong nararamdaman mo yung bigat ng mga pangyayari itong September, which is your birthday month. Oh, ikaw to, King of Coins. Ayaw magpadalos-dalos. Hindi basta-basta gagawa ng desisyon na hindi pinag-isipan si Virgo. Yun nga lang medyo napapatagal tayo ng pag-iisip. Pwede kasi na meron kang gustong simulan na business na purnada. Oh, Two of Cups reversed. Pwede yung iba sa inyo fresh from a breakup. O yung issue na to ay may kinalaman um, sa iyong relationship, hindi na magkasundo. Kung dati naiintindihan nyo pa yung differences nyo, ngayon parang na-realize mo na hindi talaga to meant to, hindi siya meant na tumagal. Doesn't matter kung relationship as in romantic ito or relationship with your friends. Merong isang bagay sa relasyon na ito na napapagod ka na, may mga pagkakataon na ikaw ay napag-iiwanan, at kung ikaw ay magsisimula muli, parang hindi ka sure kung paano magsisimula muli. Ikaw ay nauubos na ng pasensya. Pwede din naman na yung iba sa inyo ay hindi magaling sa handle ng finances, hindi magaling sa pag-handle ng pera. At dahil dyan, o pwede din na mo problema sa pera. At dahil dyan, parang ayaw mong sumugal muli. Tingnan mo, pera na naman, no? Six of Coins. Five of Coins clarified by the Six of Coins. Maaaring ikaw ay unti-unting bumabangon doon sa mistake o pagkakamali when it comes to investment o when it comes sa pera. Pwede din naman na in the past, yung partner mo ang nagwaldas ng inyong budget. At dahil nawaldas yon, nag-cause ito ng major argument o kaya parang consistent na, hindi nga, it didn't happen overnight nga. Parang, kumbaga, yung iba sa inyo maaaring pinakasala ng isang taong waldas sa pera. So ngayon, napapagod ka na kasi cycle na lang siya paulit-ulit at nahihirapan ka na lagi mo na lang ipinoproblema yung mga bagay na dapat inaayos naman nila to begin with. So, King of Swords here, very stable. Siguro ikaw yung financially stable sa inyong um, magpartner, at nahihirapan ka kasi magkaiba kayo ng relationship. Magkaiba kayo kung paano ituring ang pera. Malaking bagay yun na hindi kayo na magkasundo sa kung paano, kumbaga magkasundo kung paano i-handle ang finances, ang pera. Magkasundo sa financial IQ, kumbaga. Kasi magkukos talaga siya ng argument, lalo na kung nagsama kayo, tapos magkaiba kayo ng way ng pag-handle ng pera. Yung isa ay gastador, yung isa naman ay kuripot. So, magkaiba talaga kayo ng pagdedesisyon. Uy, Six of Cups reversed. Alam mo, Virgo, stop making excuses. Yun lang ang masasabi ko. Pero iba sa inyo kasi, di ba, may uncertainty. Hindi mo sure kung saan dinadala yung pera mo. O kaya hindi mo sure kung what the future holds. So, eto ka, overthinking ka, iniisip mo, ano pa kayang kaya kong pwede kong gawin para hindi ko na maramdaman itong insecurity na ito na parang iiwan na naman ako, maubusan na naman ako ng pera, hindi ako stable. Malakas yung energy ng kapaguran at hindi stable ang nararamdaman ni Virgo ngayon. Doesn't matter kung pera related yon o relationship related. Basta si Virgo ngayon, meron siyang nararamdaman na insecurity. And so, in-overthink niya ito as usual, and pinag-iisipan niya how to get there. So ngayon, once you finally identify kung ano yung dahilan kung bakit mo nararamdaman niya, halimbawa nga yung partner mo, eto ka naman ngayon, parang iniisip mo na parang, ay hindi, okay lang yan, magbabago din yan. Gumagawa ka ng excuse sa mga bagay-bagay. Tsaka ako nagagawin kapag hindi na, pag maaraw na ulit,
Tsaka ko na gagawin ko tsaka ko na pagtutuunan niya ng pansin kapag, ganito, parang conditional siya imbes na i-address mo yung issue sa ngayon, ikaw ay, um, magdadalawang isip muna bago gawin ang isang bagay. Ayaw sumugal ni Virgo kahit nasasaktan na siya. King and Queen of Coins. Yung iba naman sa inyo, ang isa kong nakikita dito, kasi nandito yung King of Coins at Queen of Coins. Pwedeng you are dealing with a fellow earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, pero wag kayong masyadong matay up doon sa signs. Pero ang nakikita ko, you could be in a soulmate relationship. Yun nga lang may konting may konting hurdle lang pagdating sa pag-handle ng pera, may konting hindi lang pagkakaintindihan. At parang ikaw ay hindi siya konting pag-iintindihan, major siya na hindi pagkakaintindihan kasi nandiyan yung parang lumabas yung tower, hindi siya, parang bago lang. It didn't happen overnight, yun yung kanina ko pa sinasabi. Matagal siyang nisi-sweep na under the rug, ito ay hindi pagkakaintindihan. Yung sinisweep na yun under the rug, hindi pinapansin, nagkikibit-balikat, hindi na-address for now, yung mga tampo na yan na inaalagaan, maaari may kinalaman sa pera, maaari may kinalaman sa pagkakamali na ginawa ng partner in the past. Ikaw ay nasa soulmate relationship pero may hindi pagkakaunawaan at hindi pa ina-address yun sa ngayon. Kung ito ay may kinalaman sa trabaho, malamang ikaw ay natatakot na may pangambay sa part ni Virgo na parang, kung ako ay susugal, um, ano mangyayari after, ano kaya baka i-reject ako, baka, ganito yung mangyari sa akin. Ang daming what ifs ni Virgo. Ang daming what ifs and hindi siya sure kung susugal ba siya. In fact, ayaw sumugal. Ayaw mong sumugal. Kahit harap-harapan ng sinasabi sa'yo ni universe kung ano yung dapat mong gawin. So, parang yun yung scenario na nakikita ko ngayon. Kukuha ako ng ayaw mong sumugal kahit pagod na. Gosh, Virgo. Parang common to. Kukuha ako ng oracle message. Itong deck na to, bago to eh. Sobrang ganda nito. Hindi ko pa siya naaaral, hindi ko pa siya kabisado. Kaya, babasahin ko sa inyo yung exact description sa guidebook. So, para kayo din ay bigyan ng chance na i-interpret siya. The Assassin, nice. English nga lang nga siya. Pero interpret ko din naman. Para dalawa interpretation natin, no? May interpretation ka, may interpretation din ako. Pero babasahin ko yung full guidebook, ruthlessness, conviction, wow. The Assassin. Ganda nito kasi may pa-foil siya. Oh. Ewan ko nakikita nyo. Ayan o. The Assassin, the streets are deathly silent, and even the moon has hidden itself from the view. The shadows are dark, deep, and hungry, and from behind you, the whisper of steel, the press of a blade to your neck. The assassin has accepted that there are some things that simply must be done, no matter their personal feelings. In order to do what is required of them, they have had to harden their heart. But they now understand that this hardness does not affect their worth as a person. It's time for you, Virgo, to learn the same lesson. You're facing a difficult decision, and it feels like there's no quote unquote right answer. But your instinct is telling you what you must do, even if you don't want to do it. So instead of dragging your feet, get it over with quickly. There's relief to be found on the other side of the fallout. Perfect. Perfect para kay Virgo na ayaw mag-take ng action, sumugal ka na. I think yun yung sinasabi sa'yo ng universe, sumugal ka na. So, stop making excuses. Maybe you are still making excuses na, oh my God, soulmate ko to eh. Bakit ganito? Bakit kami may hindi pagkakaintindihan? Maybe they are part of your life. They are your soul brother or sister. Part of your life pa rin naman sila.
part pa rin sila ng ether and your spirituality or spiritual self, pero it doesn't mean, kasi pwede mo naman maging soulmate ng isang tao na drive mo in a lot of ways, spiritually, ganyan, emotionally, pero hindi mo romantically mag end up sa kanila. So, we can have a lot of soulmates. Meron akong article na sinulat dyan, ililink ko na lang sa uh, description box, star seeds and soulmates. So, eto si Universe Assassin, papatayin ka na niya. Yan eh, yung tower. Yung assassin, yung tower. Pag hindi ka gumawa ng aksyon, ang challenge sa'yo ay maging upright to. Pag hindi ka gumawa ng aksyon, at least this month, itong kutsilyo nasa leeg mo na. Kapag wala kang ginawa, sasaksakin na kita, bahala ka sa buhay mo. Parang yun yung gusto sabihin sa'yo ng universe. Take action now kasi ikaw lang ang mauubos. Lalo mafe-feel mo, ikaw na pag-iiwanan. Hindi mo makikita ang sagot, magiging mysterious lang ang lahat hanggat hindi mo itatry. It's time for you na palayain ng sarili mo dyan sa exhaustion na yan at burden na yan. At challenge din ay maging upright ito, magsimula ng panibago, mag-aral ng muli, at simula ng isang bagay na talagang may nagre-resonate sa puso mo. May isang tao na soulmate mo nga pero mukhang hindi kayo parehas ng gusto mangyari. Nauubos na yung pasensya mo. Baka maging crime of passion pa yan, Virgo. I'm not saying napapatay ka, pero alam mo yun, baka sumabog ka na lang eh, hindi mo makontrol ang iyong sarili. So, iwan ko na yun doon, Virgo. Salamat sa pagbisita. Sana makita kita ulit. Ako po si A. See you soon. Bye.